bumuo na ng team ang Department of Justice para kumalat ng ebidensya kasunod ng pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa gitna ng kontrobersiya, ilang ralista ang nagkilos protesta sa tanggapan ng DPWH para tuligsain ng anomalya. Balita hatid ni Salima Refran. Mahigit 50 kabataan ang sumugod sa tanggapan ng DPWH sa Maynila. Tinutuligsa nila ang anilang anomalya sa mga proyekto, lalo sa flood control projects ng kagawaran. Sa 43 pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice, 16 ang taga-DPWH. Kabilang ang mga dating opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer Juanito Mendoza. 27 ang may-ari o opisyal ng mga kontratista, kasama sa listahan ng mag-asawang Sara at Pacifico Curly Descaya. Sina Descaya, JP at Juanito Mendoza, maging si Hernandez, kasama rin sa iisyuhan ng sabina ng Senado para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Hinimok sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa mga proyekto. Maaari raw silang lumapit mismo sa DOJ o sa mga prosecutor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program o WPP. We try to look at the least guilty if possible para maging state witness. Pero paalala ni Remulla, maligtas man sila sa kriminal na asunto, dapat pa rin daw silang mapanagot sa aspetong sibil at ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Restitution can still be ordered by the court. Alam ka naman, unjust enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Dapat dyan, at least dyan, isauli naman nila yung kanilang mga nakamal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito taong bayan May binubuo ng composite team ang DOJ para sa case build-up at pagkalap ng ebidensya. Bukod sa mga taga-NBI Anti-Graft Unit, kukuha rin daw ng financial forensic analyst para busisiin at suyurin ang mga dokumento. Magkakaroon rin ng mga miyembro mula civil society para i-monitor ang investigasyon at siguruhing wala itong sinisino, lalo na mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin daw tumulong ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Ilalabas raw ng DOJ ang detalye at proseso kung paano makakapagsumbong ang publiko. Kahit kapitbahay ng mga to, pwede magsumbong, pwede magbigay ng information sa atin. Sir, netizens, pwede? Pwede. Oh. Ayon sa Malacanang, pwede rin magsagawa ng sariling investigasyon ang Anti-Money Laundering Council na mandato ang pagbabantay sa galaw ng malalaking halaga ng perang maaaring galing sa illegal na paraan. Pero kung paano sila papasok ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaaring masangkot dito. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng executive order para sa pagbuo ng independent commission na mag-iimbestiga sa flood control projects. Gusto raw ng Pangulo na may subpoena power ang komisyon. Ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.